sinabihan mong lame duck si Pangulong Bongbong Marcos. Ay wow, alam mo yung totoong lame duck, yung idol mo sa Parmale nga si Duterte, andun na o nakapriso na. Andun sa kulungan, yun yung legit na lame duck. Lame duck daw si BBM kay kuno, ang kanyang rating is na negative. Ano? DDS ka talaga, Dok. Ang DDS na naiipit sa peking rating kumakapit. Tandaan nyo ang nangyari sa Antipolo na ginawa nyo na survey ko no, na grabe, taas-taas ng survey ng kaalyado nyo. Anyari? Nakalimutan nyo? Isa lang ang ibig sabihin yan. Ang mga survey na yan, hindi mapagkatiwalaan. Tapos gusto niya itatak sa isip ng mga DDS na nabasihan ang survey. Oy! Kung totoo at legit ang survey, bakit hindi nyo naman nahulaan ang survey nyo na mananalo si Akop sa Antipolo? Na landslide si Akop doon. Ay, hay, kaluoy kay Iliaga. Bilib na naman yung mga DDS. Hindi Iliaga nang mananalo. Andun, wala. Hay, kaluoy, 12,000. Kalaban, 60,000 mahigit. Tapos si Iliaga, hay, 12,000. Kita nyo? Yan ang epekto ng mga peking survey nyo. Kasi kahit anong ilagay nyo ng mga survey dyan, Dok, kahit ibigay mo pa kay Sara o sa mga Duterte ang 100%, nasa dulo pa rin ang bulpen ng mga Pilipino kung sinong ibubuto. Alam mo naman ang survey, no? Ang survey numero, pwedeng i-edit, depende sa budget mo. Kaya tigilan mo kami kahit bigyan nyo pa dyan si BBM ng negative 0. Kayo lang yan na DDS maniniwala sa survey nyo. Ayan o si Doc, tinatatak sa isip na naman ng DDS yung peking survey. Sinabihan ng lame duck ang presidente. Oy, ang legit na lame duck si Duterte. Binanatan si ES. Bakit mo binabanatan si ES, Doc? Dahil ba may pinangako sa kapatid mo na may magbabudget na politiko pagdating ng eleksyon sa 2028? Yung kapatid mo sa Mindoro ba? Pinangakuan ba yon ng isang trapong politician na siya ang magbabudget? Tanong lang. Tanong lang. O baka may nangako na naman sa'yo, Doc, na gagawin kang sekretary ng DOH pag sila ang nakaupo, kaya ka nag-iingay. Kasi ingay na ingay ka sa lahat ng bagay, sinasawsawan mo na. Pati yung sa dingbak siya na sinasabi mong maraming namatay kuno na mga bata, World Health Organization na mismo ang nagsasabi na walang sapat na ebidensya na magpapatunay na may namatay sa dingbak siya. Tinatanong ka kung meron kang pruweba, kung meron kang ebidensya, may pinakita ka? Di ba wala? Guni-guni mo lang yon. Ang dingbak siya, ginamit nyo lang para mapagtakpan ang Parmale ng idol mo nga si Duterte. Ganyan nyo pinaikot yung mga tao noon, ganyan nyo niloko. Ngayon naman, ito naman si ES naman binanatan mo. Dahil may nangako sa'yo? Baka may nangako sa'yo. Kaya ingay na ingay ka na naman, uhaw ka sa spotlight. Gusto mo laging nasa headline ka, lagi ka nasa balita, lagi kang pinag-uusapan. Magpahinga ka na. Trapong-trapo na nga yung ng gobyerno, sinausawan mo pa. Dok naman. Magkape ka na lang para magpalpitate ka at magkinig ka na lang ng radyo. I-relax mo na lang yung buhay mo, Dok. Noon pa simula pa noon, panahon pa ni Duterte, mahilig ka na sa spotlight. Ingay na ingay ka na at lahat na lang, pinag-aanuhan mo, pinagsasawsawan mo, kaya ka laging nasususpend. Kaya ka laging nasususpend dahil sa mga akusasyon mo nga, wala naman basihan, hindi ka ba nakukonsensya, Dok? Sige ka, turo, wala kang ebidensya. Mahiya ka naman sana sa profesyon mo, doktor ka pa naman. Diba? Kung nagparatang ka,
Dok, sana may matibay ka na ebidensya. Yun sana, para mas madali at maniwala talaga yung tao sa'yo. Kaya nga sinuspende ka eh. Kasi dahil sa mga paninira mo or mga baseless accusation mo sa mga kasama mo na mga doktor at sa mga politiko. O ayan no, si A.S. Recto, wala nga eh. Walang basihan yung aligasyon mo, binasura ng ombudsman yung kinaso-kaso mo. Kasi wala kang ebidensya. Nagpapastand ka lang sa kamera. Yun lang, manggugulo ka lang talaga, matanda ka na. Huwag ka na manggulo sa mundo. Tigilan mo na, huwag ka nang makisawsaw dito sa ingay ng politika. Lumaban ka naman ng patas, Dok. Malapit, at totoo lang, Dok. Ilang taon na lang ang ilalagay mo sa mundo, gumawa ka naman ng tama. Magkape ka na lang para magpalpitate, kayo na lang yung gawin mo. Bye!